Hindi maitatangging kaaya-ayang mamuhay sa kapatagan sa kabila ng maburol at magubat nitong pamayanan. Nooy isa lamang sa mga sityong napapaloob sa napakalaking bayan ng Silang at hindi may kakailang sa kasalukuyan na ang sitio Labak na naging baryo Latag noong araw ay isa ng ganap at maunlad na bayan sa lungsod ng Cavite. Nakapunta ka na ba rito? Nakarating ka na ba sa San Lazaro, Manila Jockey? O sa High Five Paragliding? Sa Carmona Racing Circuit kaya? O baka naman taga rito ka na pero hindi mo pa alam ang mga kasaysayan at pinagmulan ng lugar na ito. Welcome po sa Nung Araw. Dito kung saan natin malalaman ang mga kasaysayan ng bawat lugar na atin ang kinagisnan. Kung ibig mo'y ganitong paksa, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Noong araw, mayroong tatlong magkakapatid na pawang taga-bulubundukin ng Silang Cavite na piniling manirahan sa isang bahagi ng bayan dahil marahil sa angkop na klima, matabang lupaing kapatagan at lambak nitong may malinis na pagkukunan ng inuming tubig ay kanilang inimis ang masukal at magubat na burol sa lugar upang mapagtamnan ng makakain at mapagpastulan ng kanilang mga alagang hayop. Ito ay naganap noong unang bahagi na ika-16 na siglo hanggang 1595 nang ang lugar na tinaguriang Sitio Labak ay naging Baryo Latag. Ang Silang Cavite ay isang metropolis noong araw o pinakamalaking lungsod sa Pilipinas, habang ang Latag ay isa lamang sa mga baryo nito. Ang nakagawi ang paglilinis ng ilang mga taga-silang at paninirahan sa magubat na baryo ay naging sanhi ng pagpapalawig ng bayang ito. Dahil noong araw naman ay wala pang nagmamay-ari o nag-aangkin sa kanilang lupain. Ang nakagawi ang ito ng mga taga-Latag ay nagpasalin-salin hanggang taong 1607. Lumaganap ang relihiyong Katoliko nang dumating ang mga Kastilang Augustinian sa kalapit na bayan ng Binyan, Laguna at nagkaroon ng paring Kastila ang bawat lupain. Nagkagulo ang mga mamamayan ng bawat panig at ang ilan ay humantong pa sa pag-aalsa. Kaya't sa pagitan ng taong 1740 hanggang 1746, nagkaroon ng paglilinang sa lupa ng bayan ng Binyan, Laguna at Silang Cavite. Nasasaad ayon sa pinangahawakang katibayan ng mga paring Kastila na ang Baryo Latag ay nasasakop ng Hacienda San Isidro ng Binyan. Mahigpit na pinakatutulan nito ng mga taga-Latag sapagkat simulat sa pulpa lamang ay nababatid na nilang sila'y pawang mga taga-Silang at sila ang siyang lehitimong nagmamay-ari ng mga lupain dito. Taong 1746 nang hilingin ng mga taga-Baryo Latag at taga-Silang sa kaitaas-taasang pamahalaang Kastila na ipagkaloob na sa kanila ang lupaing tinatangkilik habang ang mga paring Kastila ay tumututol pa rin at pinaparatangan pang ang mga taga-Silang pa ang siyapang ng gugulo. Ang pagtatalo sa pagitan ng mga paring Kastila ng Binyang laban sa mga taga-Latag at mga taga-Silang ay humantong sa matinding diskusyonan at paglilitis hanggang iniatas ng hari ng Espanya ang hatol na ipinagkakaloob sa mga taga-Silang ang kanilang nasasakupang lupain. At mula nga nooy, nagkaroon na ng hangganan ang sakop ng Binyan, Laguna at Silang Cavite, habang ang mga taga-Latag naman ay namuhay ng tahimik sa lupang kinagisnan. Lumipas ang panahon at naging kapansin-pansin ng layo ng poblasyon ng Silang sa Baryo Latag. Naging suliranin ng ilang pangangailangan ng mamamayan nito tulad na lamang ng pagkuha ng sedula. Mahalaga ang sedula ng mga panahong ito. Kada isang linggo ang pagkuha ng sedula sa poblasyon ng Silang, sapagkat kung wala ka nito o mapaso ang sedula mo, ituturing kang insurekto o rebelde ng mga gwardiya sibil. May mga pagkakataon pang kung may ililibing na patay ang mga taga-Baryo Latag at umulan, ay hindi sila agad-agad makakatawid ng ilog, kaya't dahil dito'y namamaho ang kanilang mga patay. Taong 1838, nagsimulang kumilos sa mga mamamayan ng Baryo Latag sa pamamagitan ng kanilang mga kalalakihan na kung bansagan ay mga maginoo. Ito'y upang maisakatuparan ang kanilang layuning gawing bayan ang kanilang baryo. Kinalaunan, sa pangunguna ni Cabeza de Barangay Ginoong Tiburcio Purifikasyon,
at mga prinsipales ay mapilang muli silang mga mamamayan ng Baryo Latag. Nakatuwang na ang nooy Gobernador General ng Pilipinas na si Fernando de Norzagaray upang ang Baryo Latag ay makapagsarili at mapahiwalay na sa bayan ng Silang at mapagbigyan ng mga mamamayan nito na bumuo na ng sariling munisipalidad taong 1856. Pagkalipas nga ng isang taon, 20 ng Pebrero taong 1857 ay naihahatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng natatanging pagkilala, pagpapatibay at kondisyon na iniatas mismo ng Hari ng Espanya. Ang Baryo Latag ay ganap ng makapagsasarili at naging isang bayan. Ang nooy Baryo Latag ay naging bayan ng Carmona. Halaw ito sa bayan ng Carmona sa lungsod ng Sibil, bansang Spain. Ako'y